if you're a God-fearing Filipino and you are not into something which is destructive to your fellow men, you have absolutely nothing. I will die for you. Mariing itinanggi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang akusasyon ni Senadora Laila De Lima na sa kanya kaugnay umano'y pag-uutos niya na payagan na makapasok ang mga electronic gadgets tulad ng cellular phones at smart TV at mamuhay na magarbo ang mga high-profile inmates sa AFP Custodial Center. Kapalit ng pagtestigo ng mga ito laban sa Senadora. Si Marita Muahe sa detalye. Pinabulaanan ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang mga paratang ni Senator Laila De Lima na siya mismo ang nag-utos at pumayag na makapasok ang mga electronic gadgets tulad ng cellular phone sa selda ng mga high-profile inmate kapalit ng pagtestimonya nito laban sa senador. I absolutely and categorically deny the allegations made by Senator De Lima that I have ordered the restoration of the alleged lavish styles of the inmates who testified against her at the House of Representatives probe in the proliferation of drug trade at the New Bilibid prison. Ang nasabing mga preso ay kasalukuyang nasa Armed Forces of the Philippines Custodial and Detention Center. Nagpakita si Aguirre sa media ng mga litrato ng mga selda ng mga ito na nasa Camp Aguinaldo na ayon sa kanya kinunan kaninang umaga lamang. Inimbitahan pa ni Aguirre ang sinuman ang hindi naniniwala na magpunta sa Aguinaldo upang makita ang totoong sitwasyon. Nagpakita rin ito ng mga litrato ng mga selda ng mga inmates na ito noong panahon ng pamumuno ni De Lima sa DOJ na ayon kay Aguirre, hindi lamang lavish kundi labis pa. Itinanggi rin ni Aguirre ang sinasabing confidential memorandum na may date na December 9, 2016 kung saan ay sinabi umano ni Attorney Alvin Herrera Lim, Chief ng Bureau of Corrections Legal Office na si Aguirre nga ang nagpalabas ng sinasabing memo. Si Lim daw ay nademanda na ng grave misconduct at nasuspinde noong panahon ni De Lima sa DOJ, bukod pa sa isa pang reklamo din dito. May complaint din daw kay Lim sa panahon na ni Aguirre dahil sa gumagawa ito ng private practice kahit na bawal dahil siya ay nasa gobyerno. Sa isang sulat din dated January 4, 2017 na ipinadala ni DOJ Undersecretary Reynante Orseo kay Lim, nililinaw nito na walang anumang otorisasyon si Aguirre na bigyan ng espesyal na pribilehiyo ang mga inmates na ito. Dagdag pa ni Aguirre, maaari ring makasuhan ng sinuman na lumalabag sa confidentiality at naglalabas nito sa publiko. Maaari ring lumalabas ang mga paninirang ito sa kanya dahil sa malapit ng dinggin umano ang kanyang appointment. Para sa PTV News, Marita Muahe. Magandang gabi Pilipinas, nagbabalik ang PTV News Break. Dinalaw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang burol ni Sergeant Marlon Balais sa lungsod ng Butuan. Isa si Balais sa tatlong magigiting na sundalong namatay sa isang engkwentro laban sa New People's Army sa Agusan del Norte. Personal na sinadya ng presidente ang lamay ni Balais pagkatapos bisitahin ang mga biktima ng lindol sa lungsod ng Surigao ngayong araw. Kinilala ni Pangulong Duterte ang natatanging kontribusyon ni Balais bilang bahagi ng puwersang seguridad sa paggantimpala sa kanya ng isang Military Merit Medal na may Bronze Anahaw Leaf. Kasama si Balais sa dalawa pang kapwa niya scout leaders ng 29th Infantry Battalion nang mapatay sila ng rebeldeng grupo sa Sitio Sarug, Barangay San Isidro, Agusan del Norte. Naganap ang naturang sagupaan isang linggo matapos panandaliang kanselahin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang usapang pangkapayapaan sa gitna ng pamahalaan at ng komunistang grupo. At yan ang nakalap naming balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa PTV para sa pinakahuling ulat sa iba't ibang kaganapan sa labas ng bansa. Narito ang ilan pa sa aming mga Facebook account, www.ptvnews.ph. Maaari nyo rin kaming sundan sa aming Twitter account at PTVPH. Muli para sa PTV News Break, Joy Gumatay. Magandang hapon Pilipinas, nagbabalik ang PTV News Break.
Pangulong Rodrigo Duterte nagbigay ng mensahe sa mga biktima ng mapaminsalang lindol sa lungsod ng Surigao. Ngayon ay alamin natin kung nakikibahagi na nga ba ang ating presidente sa pamimigay ng 3,500 relief bags sa mga pamilya ng 28 barangay na naapektuhan ng kalamidad. Para sa karagdagang detalye, nasa linya ang aming kasamang si Lala Babilonia live. Lala? Yes, Joy, kakatapos lang ng pag-witness ni Pangulong Rodrigo Duterte ng pamimigay ng relief assistance para sa mga naapektuhan ng 6.7 magnitude na lindol dito sa Surigao City. Pinangunahan ang pamamahagi ng relief goods ni DSWD Secretary Judy Taguiwalo. Priority ni Pangulong Duterte ang mga individual na nawalan ng tirahan, mga nasaktan at ang mga nasawi sa lindol. Yan din ang pangunahing bilin niya kay Taguiwalo. Ayon sa DSWD, pito na ang naiulat na patay sa lindol. Samantalang, nasa 100 naman na individual ang nasaktan. Bago pumunta dito sa Surigao City Hall Auditorium para i-observe ang distribution ng relief goods, nakipagpulong muna si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga local government unit at nagsagawa ng damage assessment. Kanina, Joy, tinira ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mining industry dito sa Surigao. Maitatala natin, meron dito nga more or less or estimated na 23 mining firms at nasa Surigao City Auditorium din kanina, Joy, sina Trade Secretary Ramon Lopez, Budget Secretary Benjamin Diokno, Public Works Secretary Mark Villar, Deputy Secretary Leonor Briones, DOTR Secretary Arthur Tugade, Energy Secretary Alfonso Cusi at Communication Secretary Martin Andanar. Andito rin ang mga commander ng Western Mindanao Command na si Lieutenant General Leonardo Guerrero. Kanina nasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na naglaan siya ng 2 billion peso na budget para sa mga ganitong klaseng insidente. At natutuwa naman umano ang local government units ng nitong Surigao City sa pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa paglaan ng malaking halaga para sa rehabilitasyon nito. Kanina sinabi ni Department of Public Works and Highway Secretary Mark Villar na ang first step nila sa pag-rehabilitate itong mga nasirang infrastructure dito sa Surigao ay ang paglaan ng more than 200 million pesos na budget para sa construction ng major bridges dito. Yan muna ang pinakahuling update mula dito sa Surigao City para sa PTV News, Lala Babilonia. Maraming salamat, Lala Babilonia, live mula sa Surigao City. At yan na muna ang ating mga nakalap na balita sa mga oras na ito. Manatiling nakatutok sa PTV para sa pinakahuling ulat sa iba't ibang kaganapan sa bansa. Maaari rin kaming sundan sa aming Facebook account www.ptvnews.ph at sa aming Twitter account @PTVPH. Muli para sa PTV Newsbreak, Joy Gumatay. Yan, nasa likuran ko itong gusali ng Surigao State College. Isa ito dun sa mga gusali na lubos na napinsala ng magnitude 6.7 na lindol. Pero kung mapapansin mo, nakadagan pa rin yung napakalaking tipak ng mga bato at yung sasakyan ay nakahambalang pa rin dyan. Pero nakakordon na itong area na ito gaya ng iba pang mga gusali. Lalo't peligroso itong pasukin dahil nakakaramdam pa rin ng mga aftershocks. Sa report kay Pangulong Rodrigo Duterte ng lokal na pamahalaan, aabot sa 67.8 million pesos ang halaga ng pinsala sa mga ari-arian. Pero labas pa dyan yung pinsala sa kanilang paliparan, mga tulay at mga kalsada. Napatakip ng ulo. Importante makaver ni Johnny Joyo. Nag-iyakan ng mga nasa loob ng Surigao City Gymnasium nang makaramdam muli ng pagyanig pasado alas 10 ng umaga. Ang iba, napadasal. Kahit kami, Lord. Imo, Lord, kung wala ikaw, Lord. Ang taran, Lord, di kalibutan, imo tanam. May mga nagtangkaring lumabas pero pinakalma sila ng mga opisyal na nasa loob. Namamayani pa rin yung takot dun sa mga residente, lalo't mga ilang minuto lang ay nakaramdam ulit ng aftershocks. Dito mismo sa City Hall, kung saan inaantabayanan yung pagdating ni Presidente. Kaya yung ilan dun sa mga residente ay lumipat sila dun sa mga areas na malayo dun sa mga gusali. Ang pagdating ng Pangulo at ang pamamahagi ng relief goods ang ipinunta ng mga residente. Pero tila nainip na ang maraming, madaling araw pa lang nakapila na. Lampas tanghalian na dumating ang Pangulo. Di kasi agad nakabiyaya ang chopper niya dahil maulap. Agad siyang namahagi ng relief goods at cash assistance sa mga nawalan ng tirahan. Nangako rin siya ng tulong pinansyal. Dawata ang akong
kasing-kasing pagbati kaninyo sa inyong kagool. Labi na gyud sa namatyan. Goal kay ko to tibok adlaw gahapon gusto na kong gusto kong matanaw unsa gyoy mga danyo sa infrastructure o katawhan. Kaluoy sa Dios nilibot ko kadiyot kay nag-helicopter man ko. Dili man gyud ingong sama sa akong nakita ngadto sa Tacloban ni adtong Yolanda. Talaga kailangan mabilis ang mga pagtulong. Ayaw niya ng mga delay na hindi kailangan, lalo na sa panahon nito ng sakuna. Sa tala ng NDRRMC, 6 ang patay sa lindol, 4 sa kanila kilala na. Sa Surigao del Norte, mahigit 1,000 bahay ang napinsala, mahigit 100 sa mga ito ang nawasak. Napinsala rin ng 5 tulay, 12 paaralan, ilang kalsada at ospital. Agad daw pasisimula ng rehabilitasyon. Pinayuhan din ng mga residente na huwag papasok sa mga gusali hanggat hindi pa tapos ang pagsusuri ng DPWH. Nagpadala na kami ng mga structural engineers para ma-assess kung kailangan kung ano yung status ng mga structures na na-damage during on the way na sila. Maraming pinadala na namin dito galing sa central, galing sa regional offices. Naglalagay na kami ng mga road warning signs lalo na sa mga bridges, which is only possible to light vehicles. So pag heavy vehicles, wag na munang duman sa mga national bridges na na-identify. Pia Gigi, malinis na maiinom na tubig, pagkain at construction materials ang ilan lamang sa mga pinakakailangan sa ngayon ng mga Surigao noon. Umiiral na dito sa Surigao City yung price freeze. Sakop niyan yung mga pangunahing bilihin at mga gamot. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Surigao City. Balik sa iyo, Gigi. Maraming salamat, Steve Dailisa.